Hi guys, today tuturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng message automation, response automation. Basically, if matututo kayo sa field ng automation, marami siyang mga complex na mga tools and mahirapan ka sa user interface, so yung mga automation software, yung mga automation ng mga website. Ang hirap siyang explore as a beginner kasi hindi ka magiging familiar dun sa mga tools na ginagamit or sa mga prompts, yung mga ginagamit for trigger, and after trigger may condition. If ito yung condition, halos lahat ng automation is makaka-encounter ka ng different condition. Okay? Doon ka magdi-depend. So, if ma-master mo yung trigger and action and condition, basically, magiging madali na lang sa'yo yung automation. Okay? So, if mag-start ka when it comes to automation, mag-start ka sa mga website na madaling matutunan or user-friendly yung mga website. Ito yung mas may recommend ko sa inyo kasi dito ako nag-start pare sa ManyChat. Actually, itong ManyChat, matagal na to. Before pa nag-boom or nag-hype ang automation. Ito, 6 years ago, 7 years ago na to. Itong, nag-i-exist na tong ManyChat. Basically, itong year na to, nag-hype ang automation ng mga system. Okay, so, uh, para hindi ka mahirapan, mag-start ka dito sa ManyChat. So basically, ang purpose lang nito is if merong mag inquire sa'yo, for example, anything na reason bakit mag inquire yung customer is siguro meron silang gustong tanungin or bilin or mag inquire sila in service mo. And then merong automated na response na sasagot sa kanila kahit hindi ikaw yung sasagot. So, siguro busy ka and then hindi mo siya ma hindi mag-notif hindi mo kayang i-check time to time yung mga inquiries mo, and para mapadali mong masagot, or syempre the time yung pinaka-importante when it comes to inquiries. So kapag may nag-inquire, dapat merong sasagot doon ng mabilis to have a higher chance of conversion. Okay. So, uh, dapat merong naka-setup na. Okay. This is most recommended sa mga businesses na dapat mabilis. Okay? And dapat meron ka nito na setup. And yun yung, explain ko lang kung ano yung purpose and use ng ManyChat. Itong message responder automated automation. Okay? So basically, ang makikita mo dito, yung actually mas nagsimple na nga 'to eh. Ang daming menu dito before, pero binawasan nila para at least magkaroon talaga ng user friendly talaga sa mga beginner na gustong i-try ang ManyChat. And this is paid actually. Pwede yung free, pero meron kang mga menu na hindi ka pwedeng gamitin. Pero andito tayo sa Pro, paid plan tayo. Pero pwede nyo itong i-apply kahit free. Okay? Explain ko lang sa inyo kung paano. Most of the time na gagamitin mo, menu na gagamitin mo is itong automation. Itong like atoms na symbols or icon. The rest, siguro hindi mo muna yan pansinin. Ito yung most of the time na gagamitin mo. Okay. Yung page na gagamitin natin dito, yung page ko sa clothing. Okay. Meron akong clothing brand, Facebook page, and gusto ko na mayroong mag-response doon time to time if may mag-inquire kung magkano yung t-shirt, magkano yung shipping delivery, kung may mga promos ba or discount. This is the best tool para doon. Okay. Kaysa mag-hire ako ng another person na magsagot time to time dun sa inquiries and sa mag-handle ng social media, magbayad na lang ako dito ng around 850, 900 pesos per month dito sa ManyChat. Pero, yeah.
So basically, punta ka dito sa automation and punta ka dito sa may new automation. From the scratch, start from the scratch. Dito tayo. Para makita nyo yung interface talaga. Yung inside nung ManyChat. So basically, meron kang ipopost ng mga promos or discount or anything na post sa Facebook page, and then kung may mag-comment doon, pwedeng specific word or kahit may mag-comment lang and then merong magre-respond sa messenger nila agad-agad. Explain ko sa inyo yung trigger. Ito yung trigger and ito yung action. Ito yung response. Merong specific na keyword yung itatype ng isang audience or isang customer. And then, kung yung specific na keyword niya, meron siyang response. Automated response. So, most of the time, sa Facebook page, merong mga posts. And then, kung nakaka-encounter, kapag meron kayo napapanood sa Facebook, Reels or videos na type discount, the keyword discount, and I will message you directly in your inbox. Okay, so kapag tinype mo yung keyword na yun, merong automated na meron kang ma-receive na message. Most of the time, eto siya, user comments on your post. Ito yung most of the time na ginagamit. Pwede mong i-explore yung iba. User sends a message, user click referral link, users Facebook shop or FB ads. Yan. Facebook ads yung most of the time naman. Pero organic kasi tayo. Most of the time, user commented on your post. So, maglalagay ka ng specific post or any post. Any post, ibig sabihin yan kapag dun sa lahat ng mga post mo, kapag may mag-comment doon ng ilalagay mo na keyword, then merong magre-response doon. Okay, yung ipopost nyo na video, hanapin nyo lang siya dito. Nag-post ako ng promo post. Pero hanap tayo yung video para at least most of the creator kasi nasa face kung sila video. Okay. Ang alam ko ito free shipping. Video siya, para siyang review post. And then kapag merong mag-comment dito na specific word na pwede mo ilagay, how much, okay, how much. Huwag niyo pansinin tong post, okay? Video niyo yan, and then kung meron kayong ilalagay na type how much or anything na keyword, how much. Kahit ano naman keyword yan. So, lagyan natin siguro t-shirt. Yan. Comment down below t-shirt and I will send you the designs and or kung ano yung response na ilalagay mo. So, comment t-shirt. Then after nyan, huwag mo na pansinin itong mga. Pwede kang mag-auto-response. Yung mag-comment, magre-reply dun sa comment. Yan. See your inbox. Yan. Check your inbox pala. Check your inbox pala. And then, pag nasa top niya yan, save nyo lang dito. Okay, save. So basically, ito na yan. So kapag may mag-comment doon na t-shirt, merong response tayo, messenger. Pwede mong i-click doon, pwede rin dito. Ano? May marami pagpipilan na pwede mong i-explore. Sa free plan, itong logic section, hindi ata to available, but you can explore this. Maraming tutorial sa YouTube paano ano ibig sabihin na mga. Pwede nyo i-search sa Google din. Pero actually, more on process siya kung ano yung magiging condition. So, yan.
Messenger, ito. And then, tatype natin dito. Dito tayo mag-edit ng mga ilalagay. T-shirt, check our website. Yan. Then, pwede ka maglagay dito sa may button. See this. Ito yung label. May kita ng click this pala ng customer. And then, dito mo ilalagay yung website. Yung website natin, victormerch.com. So if kung gusto nyo matuto din kung paano gumawa ng website, actually madali lang siya. Mahirap siya before, pero ngayon kasi madali na lang kasi drag and drop na lang. And then yung domain, merong way yan kung paano magkaroon ng domain. Victormerch.com. Done mo yan. And then pag clinic nila yan, mapupunta sila dun sa mismong website. And then dapat i-click mo to para at least mag-connect siya. Kung ano ang explanation lang nito, may mag-comment din sa post mo, pupunta siya dito, may magre-respond, check our website, click this. And then after nyo gawin yon, huwag nyo kakalimutan itong mayroong tinatawag na tag. Essential to, hindi mo dapat to kalimutan. Meron kasi yung hindi sila magkiklik doon sa website and then kailangan natin i-follow up sila. Then mahirap natin sila kung paano i-identify kung sino yung mga yon. Okay? So para ma-identify natin, purpose pala nun is for identification ng mga audience. Meron tinatawag na tag. Okay? Pag clinic mo to, yan, so may plus icon. Pupunta tayo dito sa may action. Itong action, free lang to sa included siya sa free plan ng ManyChat. Itong condition and randomizer and smart delay page siya. As of now, di ko alam kung siguro pagdating ng araw maging libre yan kasi marami ng mga free tools kasi mga AI website na gumagawa din ng same din dito sa ManyChat. But anyways, page siya. Itong action free plan to. So pag clinic mo yan, dapat alam nyo kung ano yung purpose bakit tayo naglalagay ng mga blocks. Okay? Kasi ito, hindi ko alam to before. Nanood lang ako ng mga step by step. And ginaya ko lang yung mga blocks. And hindi ko alam kung anong reason bakit nila nilalagay yan. Pero dapat pala sa una, dapat alam mo na talaga yung anong reason bakit ka naglalagay ng ganyan. Para if ever kung ano yung maging problem nun, alam mo kung paano i-solve. Okay, action. Pag clinic mo yan pare, action. Meron dito, i-master, maging familiar ka dito sa mga condition na to. Okay. Recently used, wag mong pasin. Kasi ito yung meaning nun. Hindi naman siya menu tab. Yun yung madalas mo na ginagamit. So kapag meron kang ginagamit ng mga tools section dito, magpapop na lang siya ng madali. Dito ka sa may contact data, dito sa may add tag. Kumbaga kapag tag kasi, yun yung magle-label sa mga every audience na pupunta sa mag-i-inquire dun sa Facebook page mo. So basically, add tag. Pwede kang maglagay dito kasi siguro wala pang magpapop up sa inyo na mga tags. So mag-create ka dito ng tag and then maglagay ka ng name. Ito yung mga bumili. Gawin ko na lang Tagalog para maintindihan natin. Pero dapat English to para mas formal talaga. Okay? Mas professional. Pero para at least for the community, gawin natin Tagalog. Ito yung mga bumili. Ito yung mga may interesado. Yan. Ito yung mga may interesado. And then, pag clinic kasi nila yung nag-type sila dun sa may post mo, video post mo. Kapag sino man yung makareceive ng ganitong block na reply automated response,
automatic, maging interesado na sila. Kaya as much as possible, kailangan nyo tong action. Para if ever gagawa ulit kayo ng flow, okay, gagawa ulit kayo ng flow na ganito, um, meron kayong ililabel na mga specific for ganitong set of audience lang. Okay, gets nyo ba? Para at least ma-organize natin yung mga tao. Hindi yung magsisend ka ng promo sa mga hindi pa bumili. Gusto mong mag-send ng promo dun sa mga bumili na. Gets nyo yan? Hirap ko to i-gets pare sa YouTube. Panay English sila doon. Panay mga Indian yung mga napapanood ko sa YouTube. Hindi ko alam kung paano. Ilan lang sa may Tagalog. Sila Sir Coach J. Hindi ko alam kung familiar kayo doon sa Facebook ads. Niche. Sila lang, okay? Mahirap. Yung iba, puro English na pare. Yeah. Kung napanood nyo to, so sana meron kayong matutunan sa automation. Simple lang to, actually. Ito yung pinaka-basic sa automation. Para if kung gusto nyo mag-upgrade ulit ng another tools, then alam nyo kung paano. May idea na kayo. Okay, then after nyan, action. Maglalagay ka ulit ng black messenger. Pwede mo actually lagay. If you want promos, dito pwede nyo i-chat GPT to. Dapat actually hindi lang ganito kalit yung text. Dapat as much as possible, lagyan nyo ng effort. Okay? Ito, explain ko lang. Dito, ina-explain ko lang kung paano yung process and flow. Pero nasa sa inyo kung paano kayo maglalagay ng mahabang text ito. As much as possible, recommended na more than 2 to 3 paragraphs yung merong space. Kaya bahala. And then dito, if you want promos, type discount. So, basically, kapag nag-type sila ng discount, pwede kang mag-quick reply dito, discount. Pero kahit hindi na, kasi gagawa tayo ng another flow ng keyword na discount. So, if you want promos, type discount. Ito na yung end. Okay? Then, set live natin siya. Preview, pwede dito. Click nyo to. Hindi pa naman to live. So, parang testing lang siya. If clinic mo itong website, mapupunta ka sa tag. Then, if you want promos, type discount. And then, pwede mo i-back actually to. Hindi lang muna natin siya i-save. Punta ka ulit sa automation from the scratch. Trigger. Dito naman tayo sa send a message kasi nandun na siya sa mismong inbox. User send a message. Specific keyword, discount. Okay. So kapag create niya yan, pwede mo tayong i-click messenger. So kapag clinic niya yun, nag-type siya ng discount, you get free shipping. You get 20% discount. Congrats pala. Congrats. You have 20% discount for next purchase. So kapag bumili sila ngayon, sa susunod na purchase nila, meron silang 20% discount. Pwede nyo i-chat GPT actually ito. Kung paano kayo mag-create ng magandang message. Huwag nyong tularan to. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng idea. Then, mas maganda nga maglagay pa kayo ng image dito eh. And then maglagay kayo ng image dyan. Okay? And then, preview. Pag nag-click sila ng discount, you have 20% discount for next purchase.
And then, back tayo. So basically, ganun. Kailangan nyo lang may master yung trigger and yung response. Or trigger then yung action. Okay. Okay. So after mong makagawa ng mga flow ang tawag dito actually. Automation, mag-create ka ng flow. And then dito, sequence. Next ka dito sequence kasi ang gagawin mo dyan, mag-create ka na ng mga follow-up. So basically, pag pumunta ka dito sa may contacts kasi, pag pumunta ka dito sa mga, for example yan, pwede mo silang ilagay sa subscribe to sequence. Okay? Lahat ng mga nag-message dun sa page mo, pwede silang i-connect sa sequence. So, maganda yun for follow-up. Yun yung sinasabi ko kanina, to follow-up. Ang ginawa lang natin for automation is para makakuha lang tayo ng mga leads or mga inquiries. And then, dito, papasok yung conversion. So, mag-expect ka na yung automated na ginawa mong setup, walang maging conversion dun. Okay? Mag-expect siguro 10%, 20% of the inquiries mag-convert doon. Pero most of the conversion dito sila nakakuha. Okay? Sa broadcast, sa follow-up. So basically, gagawa ka lang ng mga announcement, gawa ka ng mga discount pa, marami pang promos para at least kahit pa paano mag-pop up sa messenger nila and then ma-check nila lagi. Okay? So, dapat, ang ilalagay nyo dito, valuable. Okay? Dapat professional and then hindi siya like scam, something na broad message. Okay? Dapat gandahin nyo. So, mag-set tayo ng sequence name. Victor merge follow-up. Yeah, for example. Then, mag-create ka. Then, yung message. Pwede kang mag-select ng existing na promo. Like, yung ginawa ko dito. 3-shirt bundle. Pwede yan. And then, pwede kang, dito sa may gilid, after 1 day. Advisable na hindi siya 10 minutes ago or 10 minutes after meron ulit mag-automated. No, hindi maganda. Mas maganda if after 1 day or after 3 days, maganda yung ganun na follow-up. Hindi yung agad-agad na after 5 minutes ganito may mag-pop up. No. It's like parang pinupush mo yung tao na bumili sa'yo. Hindi dapat ganun. You need, you are selling like hindi ka like eager na pilitin sila na bumili sa'yo. Hayaan mo na sila yung bumili sa'yo kasi gusto nila yung product mo, gusto nila yung service mo. And you are also, nandoon ka lang sa part na you give value. Okay? Ganun ang proper way ng pagbebenta. Sabihin natin, after 3 days, mayroong magpa-pop up sa kanya na message, free shipping naman now. And then, after 3 days. 3 days. And then after 1 day, yung pagka 3, after 1 day, after ng 3 days, then 1 day ulit. So, sabihin natin, mabilis lang yung pagitan. Pwede. Create new reply. And then, pwede ka dito actually mag-create ng flow ulit. So, after mo ma-set up yan, i-open mo lang siya. So, basically, ganun. Dito kasi wala pa naman ako nagagawa na flow. So it's up to you sa strategy mo kung paano. Pero ganun gamitin yung ManyChat. Ganun gamitin yung mga tools inside ManyChat. So sequence and flow, dapat kailangan yan.
Kailangan nyo ma-master yan. Pakita ko sa inyo yung automation na sinet up ko dito sa um, dito sa page. Dito, makikita nyo dito yung times. Kung sino yung, ilan na yung nag-send, ilan na yung na, tawag dito, na nag-response, nag-click no message. Ito bago pa lang kasi to, kaya ginawa ko lang siya for this tutorial. And then kinopy-paste ko na lang to. Pero dito nyo makikita yung overview ng lahat ng performance. And then, dito yung trigger. So, nag-set up ako dito ng hi, first name. Pwede kang maglagay ng first name kasi bracket lang siya. Then, pagpipilian yun. Nasa edit something yun. Punta tayo sa edit. Tapos, pag clinic mo yan, pag mag-create ka na another, merong pagpipilian dito na yan. And then, first name. So, ganun lang siya kadali na gawin. Built-in na siya dun sa mismong ManyChat. So, interested in the shirt, then click here. Then, merong magpa-pop up agad na mga images, catalogs. Ang tawag dito is media something. Gallery. Gallery pala. Hindi pala catalogs. Catalogs to before. Pero, gallery na to. Gallery, okay? Para maglagay ka ng image and then i-scroll lang nila dun sa messenger nila. And then, pwede kang gumamit ng smart delay. After 3 hours, magpa-pop up yung itong another messenger black. And then, we love the way you describe your experience. Order now and get your quality affordable. And the website, dito. And then, ito, video to actually ng review video. Etong mga to, chinat GPT ko lang siya. Nag-prompt lang ako ng kung ano yung pwede kong sabihin dito sa follow-up response. Kung gusto nyo matutunan kung paano ako mag-prompt ng the best proper way, yung makakuha kayo ng sagot na hindi siya like robotic something na sound, yung parang normal lang na tao, di ba? Kasi yun yung gusto na dapat natin. Hindi dapat mapansin ng tao na automated yung kausap nila or robot yung kausap nila. So, may proper way kung paano mag-prompt. And the simple, the sentence is best. Okay? Hindi yung marami pang mga dami mong nilalagay dyan. So, after 3 hours, ito na naman yung mag-pop up sa kanila, sa messenger nila, and then pwede kayo maglagay ng another promos or discount, pwede dyan. Kaya bahala. And then image, gallery ulit, and then naglagay ulit ako ng mga images. Then after 3 hours again, hindi naman siya rule na after 3 hours dapat. It's up to you. And then ito, let's your feet speak Jesus, bros. Ito kasi Christian clothing kasi yung page ko sa clothing brand ko. So depends sa niche or sa kung ano yung service na meron ka, and i-connect mo lang siya. And then after 10 hours, are you interested? And dito pupunta yung action, and ito kasi may hiwalay mo na dyan kung sino yung interested and hindi. So, yes, I am. Pupunta sila dyan. Condition, ito yung interested. If interested sila, pupunta sila dito sa form. Okay? Ngayon, kapag hindi sila interested, like hindi sila nag-reply, or hindi nag-no right now, mapupunta sila dito sa discount para at least pag clinic nila yung discount na keyword, may magpa-pop up sa kanila. Like yung ginawa natin kanina, na naglagay tayo ng keyword na discount. And then, may another flow. Another flow na mag-run.
Pwede mong ilagay dito, pero mas organized if different. Different na lang na flow. Para pwede mo siyang gamitin din sa another sequence mo. Parang ginawa natin kanina, sequence. Hindi naman kasi pwedeng ilagay mo lang dun sa sequence is yung buong flow na. Okay. Mas maganda yung organize and then mas maganda yung categorize na ano ba yung purpose nito, bakit ko gagawin yung flow, for those specific promos ba or dun sa mga tao na bumili na. You get the point. So, form, pupunta sila dito. May mga actually form to. Na sasabihin, tatanungin sa'yo what's your full name, what's your complete delivery address, what's your contact number. To do that, punta ka lang sa messenger. Tapos punta ka lang dito sa may data collection actually. Na pwede mong tanungin what is your name, and then either text, phone, or email, or like data collection ulit. What is your phone number? What's your phone number? Kasi kailangan yun sa delivery pare ng t-shirt. So, lagay mo dyan, number. Phone, yeah. Phone. And then pag nag-collect ka kasi ng mga ganyan na data, pwede kang mag-confirm sa baba after nyan. Congrats. Thank you for being part of the farm. Username, automated. Kung ano yung sinagot niya dun sa form, ito yung mapupunta dun. And user's shirt size, user address, and mode of payment. Okay. Pero you get the point. Gawa ka ng form, and then kung ano yung ma-fill up nila doon, pupunta sila sa cash on delivery or cash on payment. Kung gusto nila magbayad agad, pipiliin lang nila yung GCash payment, and then merong ma-receive ng GCash, and then dyan natin yung QR code mo. And then, after nun, kung COD, punta lang siya sa COD, hindi magpa-pop up yung QR code. Okay. And then, mapupunta na sila dito sa thank you page. Thank you black. Kaya yung mahalaga yung action. Tsaka yung condition. Maganda yung condition. Okay. Dapat mamaster nyo yan. Or search nyo sa Google or YouTube. Maraming tutorial yan. What is the condition and yung action. Pero now, at kahit pa paano, itong purpose kasi ng video na to is to give you an idea to paano ba nag-work yung ManyChat. Madali lang to, time-consuming lang siya, pero mas time-consuming pag ikaw yung isa lagi na nag-reply dun sa inquiries mo. So, mag-set ka lang ng 30 minutes, 1 hour to set up everything all of this, and then forever na siya na mag-run sa page mo. Hopefully, meron ka natutunan. And kung meron kayong question, tanong lang kayo sa Facebook group natin, sa page, or sa anything na social media na ipopost ko. Anything social media na pinost ko to. Tanong lang kayo doon if meron kayong tanong. And yeah, see you on. Thank you for purchasing this tutorial, and sana meron kayong natutunan. Thank you.